Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Nandito na naman ako. Sana wag kayong magsawang makinig sa mga hugot-hugot ko na tanging mga nanay lang talaga ang nakakaintindi. Ang hirap ng buhay ngayon, no, mga inay. Marami talaga tayong problema. Pero sana isipin natin na ang lahat ng ito ay lilipas din. Magiging okay rin ang lahat. Pero, yun nga lang, uh, maghihirap na talaga tayo. Pero, magsikap na lang para malampasan ang lahat ng mga ito. So, kwento-kwento muna tayo mga inay ha. Ako pala ay nag sa ngayon, coping pa talaga ako sa problema na kinakaharap ko. Nawalan kami ng negosyo, nawalan kami ng hanap buhay ng dahil sa partner ko. Siguro, no one is perfect, no? No one is perfect. Um, Hindi ko alam, siguro nagkaroon siya ng problema. Nagkaroon siya ng problema na hindi niya sinasabi sa akin. Hindi ko alam kung anong dahilan, kung bakit nawalan kami ng hanap buhay, nawalan kami ng negosyo. Sabi niya, nagkaroon daw siya ng maraming utang, pero nung nalaman ko, nagbisyo pala siya. Meron pala siyang ginawang kalokohan, kaya nawala yung kapital namin, yung puhunan namin. Halos hindi ko siya mapatawad sa ginawa niya dahil iniwan niya ako ng maraming utang, maraming bayarin. Kaya lesson learned talaga ito sa ating mga nanay na dapat makialam tayo sa negosyo. Sa negosyo natin, hindi lang yung partner natin yung dapat na humawak sa ating mga mumunting negosyo, kahit ano pa yan, dapat makialam talaga tayo. Hindi yung nasa bahay na lang, naghihintay ng mag-remit yung asawa natin, sasabihin, o ganito lang yung kita ko ngayon for today, ito lang, o ikaw naman, o di okay, may pambili naman ng bigas, may pambili ng ulam, may pambili ng mga kailangan ng mga bata, di okay na, wala na tayong reklamo doon. Pero hindi pala yun sapat, dapat makialam talaga tayo, lalo na kung malaki ang involved na money doon na ipinundar natin, lalo pa kung galing din sa utang yung pinundar na kapital sa negosyo. Ang hirap talaga ng mawalan ka ng inaasahan na hanap buhay, na yun yung source ng pangangailangan ng pamilya. Ako naman, sa akin naman, meron naman akong munting negosyo din. Nagtitinda ako ng mga ulam dito sa malapit lang sa bahay namin. Pero hindi yung sapat sa ngayon na yung source of income talaga namin na ay nawala. Ngayon nagtitinda ako ng mga lutong ulam, mga snacks, pero hindi talaga yun sapat. Hindi yun sapat sa pangangailangan dahil marami kaming utang na binabayaran pa dahil nga sa ginawang kalokohan ng asawa ko. Ang hirap talaga mga inay. Ang hirap talaga. Hindi ko nga alam kung sa susunod na araw meron pa akong puhunan dahil nauubos din yung puhunan ko dahil binabayad ko sa mga utang. Natatakot naman ako na maraming naniningil, lalo na kapag basta hindi talaga ako sanay na maraming nagsisingil, kaya binabayaran ko na lang. Natatakot ako mabarangay, hindi ko alam kung basta ang goal ko na lang talaga ngayon is
makabayad, maghanap buhay, makabayad para matapos na, at para sa susunod makaipon na rin na talaga ako ng para sa sa negosyo. Ang hirap talaga kapag ka nagkaroon ka ng partner sa buhay na pasaway. Diyos ko Lord, hindi mo talaga maisip kung sabihin mo bakit ganun. Sila pa yung inaasahan mo sanang tutulong sa'yo sa hirap ng buhay. Sila pa yung dahilan kung bakit naghirap ka at kung bakit nawalan ka ng source ba, kung para sa mga anak mo, yung kita na makaka tugon sa mga pangangailangan ng ating pamilya, no? Ang hirap talaga ng ganong sitwasyon, ng ganitong sitwasyon. Siguro naman maraming mga nanay dyan na makakarelate sa akin. Yung iba na hindi makakarelate, skip nyo na lang ang video na ito. Pero at the end of the day, no, mga nanay, kahit ganon ang nangyari sa buhay natin, naniloko tayo ng asawa natin, go lang tayo. Lahat naman talaga ng problema malalampasan natin, makakaya natin. Isipin na lang natin na andyan si Lord, tutulungan tayo. Oo, mahirap sa ngayon, pero siguro eventually malalampasan din natin ito, no? Kaya natin yan, mga nanay. Kaya nga yung iba bilib talaga ako sa mga nanay na malalakas ang loob, na lalo na itong mga nanay na doon sa abroad, naghahanap buhay dahil nagkaroon din sila ng problema sa kanilang asawa, iniwan yung mga anak para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga ito. Grabe talaga ang sakripisyo ng mga nanay, kaya bilib ako sa inyo, sa ating lahat. Kaya natin ito sa tulong ng Diyos. Hanggang dito na lang muna, and thank you for watching. Bye for now!